Ang inyong mga Biblia sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanatang 12, 1 Corinthians chapter 12. Magpapatuloy tayo sa pagtalakay ni Pablo sa usapin ng spiritual gifts. At sa hapong ito, ang ating pag-aaralan ay mula verse 4 hanggang verse 11. Ito ay pagpapatuloy ni Pablo sa kanyang pagtugon sa kanilang mga katanungan tungkol sa spiritual gifts, at dito pinapaliwanag ni Pablo kung paanong tamang maunawaan ang mga iba-ibang spiritual gifts na nakikita sa iglesia nung panahon nila. Pakinggan natin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo. Babasahin ko sa inyo ang salin sa Ingles. Pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Now there are varieties of gifts, but the same Spirit. And there are varieties of service, but the same Lord. And there are varieties of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. For to one is given through the Spirit the utterance of wisdom, and to another the utterance of knowledge according to the same Spirit. To another, faith by the same Spirit. To another, gifts of healing by the one Spirit. To another, the working of miracles. To another, prophecy. To another, the ability to distinguish between spirits. To another, various kinds of tongues. To another, the interpretation of tongues. All these are empowered by one and the same Spirit, who apportions to each one individually as He wills. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang salita. Ang buong sulat nga sa mga taga-Korinto, bagamat iba-iba ang mga makikitang problema, may mga specific problems na inaddress si Paul sa bawat chapter na atin nang napag-aralan, pero meron din tayong nakikitang pinaka-ugat o parang heading ng lahat ng problema na kanilang pinagdadaanan ay sa lahat ng larangan ay nakakahanap sila ng dahilan upang magpataasan, magkaroon ng dibisyon, magyabangan. At ito na nga ang pinaka-ugat ng problema sa mga taga-Korinto ay nagkaroon sila ng paghiwa-hiwalay. At sa particular na kabanatang ito, ang pinag-uugatan ng kanilang paghiwa-hiwalay ay ang kanilang maling pag-unawa sa spiritual gifts. Simula pa lang sa panimula ni Pablo sa sulat na ito, kanyang kinikilala at nagpapasalamat siya sa Diyos na ang mga taga-Korinto ay nakatanggap ng maraming mga spiritual gifts. So ina-acknowledge nga niya na ang Corinthians ay gifted at na yung mga nakikita sa mga taga-Korinto, siguro meron nga sa kanila nung panahon na yon na maraming may prophecies, maraming may gifts of tongues or healing. So sa kanilang iglesia ay nakakakita ng maraming iba-ibang mga gifts at nagpapasalamat nga si Pablo na sila ay mayamang pinagpala ng ganitong mga kaloob. Ngunit ito man ay mga kaloob at dapat na ipagpasalamat sa Diyos. Ang nangyari sa mga taga-Korinto, ito ay naging sanhi pa na sila ay magpataasan, manghamak ng iba, depende sa kung ano ang kanilang mga kaloob. So hindi nila naunawaan ng tama kung bakit iba-iba ang kanilang mga kaloob. Siguro ang naging dating dahil iba-iba ang nakikitang gifts sa bawat isa, naiisip nila na ito ay marka ng yung iba ay superior, yung iba ay inferior, may mas magaling kaya siya ang binigyan ng sigurong mas kahanga-hanga na kaloob at yung iba ay hindi pa pinagkakatiwalaan ng mga mas malaking kaloob dahil sa kanilang kasalanan, kahinaan o kung ano paman. At dahil nga iba-iba ang nakikitang gifts sa bawat isa ay ang mga taga-Korinto iniisip na ito'y nagpapatunay na parang patotoo ng Diyos, sila nga dapat ay maghiwa-hiwalay. Merong naging ito ang kanilang justification na itaas ang kanilang sarili at maghamak ng iba. At dito sa talatang ating pag-aaralan ngayon ay itinutuwid ni Pablo
kung paano dapat unawain ang pagkakaiba sa loob ng iglesia. Dito partikular ang kanyang tinatalakay ay kung paano unawain ang pagkakaiba ng kanilang mga kaloob. At ito ay very specific to the Corinthian church dahil ito nga ay isang hindi na natin nararanasan ngayon. Itong madami sa mga nakalista ditong spiritual gifts ay hindi na familiar sa atin. Even by the 2nd and 3rd centuries, yung mga church fathers ay nanghuhula na lamang kung ano ang tinutukoy sa mga binanggit dito ni Pablo. So, ito nga ay hindi na familiar sa atin kung ano ang nangyayari mismo sa mga taga-Korinto. Pero ito ring makukuha pa rin natin ang prinsipyo na dapat meron tayong tamang pag-unawa ng ating mga pagkakaiba at sa tamang pagkaunawa, imbis na tayo ay maghiwa-hiwalay at magpataasan, ito ay magdudulot ng pagsasama-sama at pagkakaisa. So, bagaman atin ngang tinitindigan na ang mga miraculous gifts na tinatawag ay hindi na para sa panahon ngayon, ay nagpapatuloy pa rin yung maling pag-unawa sa pagkakaiba na matatagpuan sa iglesia. Meron pa rin tayong mga pagkakaiba, meron pa rin tayong nakikitang mga hindi pagkakapantay-pantay ng mga kaloob. At minsan nananaig pa din ang maling pag-unawa kung bakit tayo nagkakaiba sa mga kaloob at ito'y nagdudulot pa rin ng pagkakahiwalay, pagpapataasan at paghahamak ng iba. Kaya maaari nating matutunan kung ano ang tinuturo ni Pablo sa mga taga-Korinto, kung paano unawain itong pagkakaiba nila sa kanilang mga kaloob, ay maaari din nating matutunan kung paano dapat nating unawain ang ating mga pagkakaiba. At una, ang mainam na ating maunawaan kung bakit tayo nagkakaiba ay hindi ito dahil sa ating pagiging superior, kundi dahil ito'y nagmumula lamang sa biyaya ng Diyos. Hindi dapat natin isipin na ang ating pagkakaiba ay nakaugat sa superiority o inferiority ng mga miyembro ng bawat isa, kundi ito lamang ay pagkakaiba ng pagbigay ng Diyos ng kanyang biyaya. Makikita nga natin na ang mga taga-Korinto ay parang hindi na unawaan ang tunay na nature of the gifts that they receive. Sa kanilang tanong ay sa verse 1, makikita natin sabi, concerning spiritual gifts. Actually sa Griego ay wala yung salitang gift. Ito ay nilagay lamang ng mga translator. At kaya nga siguro sa inyong mga Biblia, merong footnote dyan na nakalagay na ang sinabi lang dyan, the spiritual, or the spiritual things, or the spiritual persons. Hindi pa rin nagkakaisa ang mga tao kung ano ang tinutukoy. Pero kung babalikan natin simula chapter 7, tuwing sasabihin ni Pablo ang now concerning, ay may sasabihin siyang binanggit ng mga taga-Korinto sa kanilang sulat. Concerning the matters about which you wrote, tapos magkuquote siya mula sa mga taga-Korinto. So, maaari actually na itong spiritual na salita ay ito ang ginamit na salita ng mga taga-Korinto. At siguro sumulat sila kay Pablo at sinabi, paliwanag mo nga sa amin kung sino talaga o ano talaga ang tunay na spiritual. So, sa kanila, itong salitang spiritual ay para bang nagbubukod sa ibang tao. Itong mga iba ay spiritual, itong mga ibang kaloob ay mas spiritual. So ito ay kanilang badge of honor. Yung pagiging spiritual ay mali ang pag-unawa ng mga taga-Korinto at gusto nilang sinasabi nila kay Pablo, ikaw nga magsabi sa amin sino talaga ang tunay na spiritual. At mapapansin natin pagdating sa verse 4, hindi niya gagamitin ang salitang spiritual. At actually ang kanyang ginamit ay pinalitan niya yung term at ang ginamit niya ay gift. At actually, grace gift ang kanyang ginamit. So, sa paggamit ni Pablo ng salitang ito, parang itinatama ni Pablo kung paano dapat pag-isipan itong mga biyayang ito. Sa kanila,
ang kanilang mas ini-emphasize about the gifts ay na ito'y kamangha-mangha. Ito'y siguro sa kanilang pananaw, hindi nila maunawaan, medyo miraculous, medyo mysterious. So ito'y namamangha silang tingnan kapag may biglang nagsasalita ng ibang lingwahe o kaya merong isang lumpo na biglang napapagaling. So ito ay miraculous sa kanilang pananaw. Pero ito nga ay pinapalitan ni Pablo kung paano dapat siyang tingnan, kaya sa kanyang paggamit pa lang ng salitang grace gift, parang gustong i-emphasize ni Pablo sa kanila, huwag nyo niyang tignan na para bang isang gantimpala sa inyo at para bang isang badge of honor na ibinigay sa mga mas superior sa inyo. Ang mga yan ay biyaya na ibinigay lamang, mga regalo. So sa kanyang term na ginamit, ay na-emphasize ni Pablo na ito ay mga bagay na kaloob lamang sa inyo. At sa ganitong pag-iisip ay imbis na ang ugali ay magpataas ng sarili, ay ang mangyayari ay mapapaalalahanan sila na ito nga ay hindi naman natanggap ng bilang gantimpala sa kanilang sariling kabutihan, kundi ipinagkaloob lamang sa kanila mula sa biyaya ng Diyos. Ito nga ang sumaliban pa doon sa kanyang ginamit na salita ng grace gift, yung ding salitang varieties or sa New International Version ay minsan sinasalin lamang na different kinds, ay actually mas malapit yung term na allotment or a portion. At yun yung ginamit na salita sa verse 11. Sabi sa verse 11 ay, the same Spirit who apportions to each one individually as He wills. So ito ay yung salitang variety, nakukuha yung sense na iba-iba, pero hindi lamang ang punto ni Pablo ay sabihin sa mga taga-Korinto na iba-iba ang mga kaloob, kundi na ito ay ibinahagi, na ito'y pinagbahabahagi ng Espiritu. So ito ay distributed or allotted to them differently. So, ang gustong i-emphasize ni Pablo na pagtama sa kanilang pag-iisip, imbis na tingnan lamang ito bilang badge of their superiority, ito ay mga kaloob ng Diyos mula sa kanyang biyaya na inalot sa kanila or inaportion sa kanila mula sa kanyang soberanong pagpapasya. Yun nga yung ginamit na salita, apportions to each one individually as He wills. So dito ay gusto lamang unang maipaalala ni Pablo sa mga taga-Korinto na hindi ito dapat maging dahilan or justification para magmalaki ang sinuman, anuman ang kakaibang gift na meron sila, dahil nga iba-iba ang kanilang gift, yung ibang gift na meron ka, wala sa iba. Pero hindi ibig sabihin ito na ikaw ay superior doon sa ibang hindi nakatanggap ng same gift, dahil ito'y binigay lamang sa iyo mula sa biyaya ng Diyos. Ito nga yung sinabi na rin ni Pablo sa chapter 4, verse 7. Sinabi niya, who sees anything different in you? What do you have that you did not receive? If then you received it, why do you boast as if you did not receive it? So sa pagpapaalala ni Pablo na ito ay mga kaloob na ibinigay mula lamang sa biyaya ng Diyos, ay inaalis ni Pablo ang dahilan para sila ay magmataas, dahil ito ay tinanggap lamang nila at hindi nga dapat sila magmalaki. Sa panahon natin ngayon ay merong mga maling pag-unawa doon sa spiritual gifts na nagiging dahilan nga ito ng pagmamalaki at paghahamak ng iba. Una, hindi na nga tayo naniniwala na nagpapatuloy pa yung gift of healing in the same way that it happened in the New Testament time. Pero dun sa mga naniniwala, madaming malalaking grupo na ipinaglalaban na meron pa rin mga ganoong kapangyarihan na ipinagkakaloob sa mga mananampalataya. Halimbawa, yung mga nag-aangkin na meron daw silang gift of healing, ay at sinasabi, kaya ikaw wala kang gift of healing, madalas itong marinig nga sila sa kanila, kaya ikaw walang gift of healing o kaya ikaw ay hindi gumagaling sa iyong sakit ay dahil kulang ka
sa pananampalataya. So ito nga ay na sa kanilang pag-iisip, itong kaloob na healing na sa panahon nga ng mga apostol ay ibinibigay, at sa pag-unawa ni Pablo, ibinibigay lamang ito mula sa biyaya ng Diyos. Pero ang dating ngayon sa pag-unawa na ipinaglalaban ngayon, ito daw healing, ay makukuha mo lang kung meron kang sapat na pananampalataya. Kung ikaw ay hindi mahina ang pananampalataya mo, at kaya yung iba ay hindi gumagaling at hindi natatanggap ang kapangyarihang ito, ay dahil kulang sila sa pananampalataya. Ganon din yung gift of tongues, na may mga naniniwala sa pagpapatuloy ng gift of tongues, at sa kanilang pananaw ay ito ay isang simbolo na sila ay mas malapit sa Diyos. Kaya sila nagkaroon ng isang private language with God na pwede silang, na sila mismo hindi nauunawaan kung ano ang kanilang sinasabi, pero sa kanilang pananaw, ito ay naglapit sa kanila sa Diyos, at sa kanilang ecstatic utterances of syllables na hindi nila maunawaan, ang kanilang pananaw, ito nga ay patunay na sila ay mas malapit sa Diyos, kaya sila ay nakaka-experience ng ganito. Ito nga ay maling pag-unawa sa gifts, dahil nga sila ay binibigay lamang out of grace at hindi from your achievements, from your superior faith, hindi dahil mas matibay ang iyong pananampalataya o mas malapit ka sa Diyos. Sa katotohanan, ang makikita nating malinaw na talagang binigyan ng tongues, ng gifts of tongues na makikita natin sa Bible ay mga bagong convert. Kasi kaka-convert pa lang nila, at siguro kahapon lang ay kakasamba nila sa Diyos-Diyosan, at biglang doon mismo nung sila ay binago ng Diyos out of His grace, ay nag-speak in tongues sila. So hindi masasabi na ito ay isang advanced na kapangyarihan na ibinibigay lamang doon sa mga nakalalamang sa pananampalataya. Ay sa Biblia nga nakita natin ito ipinagkaloob maging sa mga bagong convert. At ito ang tinatama ni Pablo na dapat nga maunawaan, itong mga kaloob na ito ay mula lamang sa biyaya ng Diyos at hindi dapat ipinagmamalaki o ipinanghahamak ng iba. Siguro sa atin ngayon, dahil nga hindi na yung miraculous gifts ang ating tinitingnan, pero maaari pa rin na doon sa mga ibang mga kaloob ay may ganito pa rin tayong pag-iisip. Halimbawa, makakilala tayo ng isang kapatid sa pananampalataya na talagang maalam sa theology, maalam sa doktrina, so masasabi natin na meron siyang gift of knowledge. Pero maaaring ang taong iyon mismo sa kanyang sarili ay isipin na ang kanyang knowledge ay bunga ng kanyang sariling kasipagan, sariling katalinuhan, at inaangkin niya sa kanyang sarili na ito ay nagawa ko kasi yung iba ay hindi kasing sipag ko, hindi kasing talino ko, kaya ako ang nakakaangat. O ganun din naman ang maging tingin ng iba sa kanila, na yung pagtingin natin sa mga taong mas nakakaalam sa kanilang sa mga doktrina, tinitingnan na lang natin sila na mas pinagpala kasi sila yung mas masipag, so tayo ay minamaliit natin ang ating sarili, or nagigilty na lang tayo dahil kulang tayo sa sipag o disiplina. Pero ito nga ang pangungusap sa atin ng salita ng Diyos. Sa hapong ito, tayo ay pinapaalalahanan kung bakit nga natin tinatawag ang mga bagay na ito na kaloob. Sila ay mga kaloob dahil ipinagkaloob lamang sa atin, at ito'y binigay lamang sa atin literal na mga biyaya at mga regalo, hindi bilang gantimpala sa ating kagalingan, hindi gantimpala sa ating sariling kasipagan, mula sa biyaya ng Diyos. Ito'y pinagkaloob niya sa atin, at ito'y hindi nga dapat natin ipagmalaki, ipagmataas, kundi tama lang na ipagpasalamat. Kapag ganito na ang ating pag-iisip sa kaloob na ito, ang susunod na agad na atin, dahil nga hindi na natin ipagmamalaki, hindi tayo mapupunta doon sa mas magaling ako at sila ay mas inferior. Mapupunta agad tayo sa kaisipan, bakit ito ibinigay sa akin?
ay magiging malinaw na ito'y binigay lamang sa akin upang maglingkod ako sa iba. At yun nga yung pangalawang itinuturo din ni Pablo dito sa talatang ito, na itong mga pagkakaibang ng ating mga kaloob ay hindi mga special privilege na para bang ipinagkaloob sa atin for yourself to enjoy, na ikaw lang ang makinabang doon sa iyong biyaya, kundi ito'y ibinigay sa iyo para bang ikaw ay inatasan ng isang tungkulin. At kung ganun tayo mag-isip, hindi na nga ito magiging okasyon ng ating pagmamataas, kundi hahanapin natin or sisikapin natin na itong kaloob na ibinigay sa atin ay ating gagamitin upang maglingkod at makatulong sa iba. Mukha nga sa mga taga-Korinto ay nakita nila ito bilang isang special privilege. Pagdating natin sa chapter 14, ay doon magfo-focus ng pagtalakay si Pablo sa prophecy and tongues. At mukhang doon sa kanilang paggamit ng tongues ay ginagamit lang nito for their own enjoyment, for their own benefit. Na may mga nagtatangs na wala namang nakakaintindi. Or apparently, nagpapagalingan sila ng prophecies. So may magpa-prophecy na isa at sabi niya ako din. Tapos walang kaayusan, kaya hindi nagiging kapaki-pakinabang ang kanilang ginagawa. So yung gifts na kanilang natanggap ay hindi nila ginagamit for the service of others, kundi tingin nila ito ay isang special privilege. Kung sa pagtingin ng special privilege, kung kayo'y mga suki sa mga grocery, hindi ba mayroong mga privilege na lane kung ikaw ay isang SMAC Prestige card holder o yung mga sa Robinsons Rewards card, pwede kayong makakuha ng prestige na card kung madami na, kung kayo nga ay suki. So magkakaroon kayo ng lane na special sa inyo. So imbis na mahaba ang inyong pila, pwede kayo doon pumila sa special lane. Meron ding special na sopa para sa inyo. Wala ko nakikitang gumagamit ng sopa sa grocery. Pero ito ay para bang ang mga pribilehiyong ito ay ibinibigay for their own enjoyment. At parang ganoon ang naging tingin ng mga taga-Korinto sa kanilang mga kaloob. Sila ay binigyan nitong gift of tongues at ito'y hindi para mag-minister sa iba, gagamitin lang nila ito for a special feeling of ecstatic relationship with God. So magtatangs sila sa gitna ng congregation kahit na walang nakakaunawa at gusto lamang nilang yung na ma-enjoy yung feeling na meron akong kakaibang gift, na ako ay mas malapit sa Diyos at yung iba hindi pa nakakarating dito. Siguro may encourage sila na pagbutihin ang kanilang Christian life para mas tumaas ang kanilang spiritual experience. Pero hindi nga dapat ito tingnan ang mga gifts bilang special privilege o exclusive experience. Ito ay mga inatas sa atin na tungkulin upang maglingkod sa iba. Ito ang ginamit na salita ni Pablo sa talatang 5. There are varieties of service, but the same Lord. So ito, ginamit niya yung, imbis na yung salita ng mga taga-Korinto, ang kanilang ini-emphasize na ito ay spiritual, something special, something mysterious, something impressive. Pero gusto ni Pablo ito'y tawagin na service o ministeryo. Ito ay inyong tungkulin na ipinagkaloob sa inyo, at dapat silang makita bilang tungkulin, hindi isang pribilehiyo. At mas malinaw pa ang kanyang ginamit nga sa verse 7, to each is given the manifestation of the Spirit for the common good. Kaya daw binigyan ng iba't ibang mga kaloob ang bawat isa ay para sa ikabubuti ng lahat. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good. Kaya nga itong mga susunod na talata from 8 to 10, maglilista si Pablo ng iba't ibang mga kaloob. At ang punto ni Pablo sa paglilista ng mga ito ay na hindi ang lahat or hindi ang isa ay makukuha ang lahat ng kaloob. So kanyang ginamit yung paulit-ulit na salita,
to one and then to another. So hindi binigay sa iisang tao ang lahat ng kaloob. So hindi especially favored ang sino man, kundi ikinalat mismo ng Diyos sa kanyang sariling pasya, ay ikinalat niya ang mga kaloob upang magsama-sama at magtulungan ng bawat isa. So ang disenyo mismo ng Diyos sa kanyang pagkalat ng kanyang mga kaloob ay para magtulungan sila at magsama-sama, makita na hindi sila makatatayo sa kanilang sarili, kaya sa pagsasama-sama sila tunay na makakapakinabang sa kanilang magkakaibang mga kaloob. Ito'y pinakamalinaw na makikita doon sa huling binanggit niya, merong tongues at interpretation of tongues. So sa isa binibigay yung kaloob ng tongues, at yung isa ay binibigay yung kaloob ng interpretation of tongues. Mas matututunan pa natin yan sa kanyang mas focus na pag-discuss sa chapter 14. Pero nga, maaaring ang isang taong may gift of tongues ay walang noong gift of interpretation at siya mismo hindi nauunawaan kung ano ang kanyang sinasabi. So merong iba na tutulong na magkakaroon ng gift of interpretation at kailangan nilang magsama para maging kapaki-pakinabang sa lahat ang kanilang kaloob. Ito nga ay iba yung pagkakasabi din ni Pedro sa 1 Peter chapter 4 verse 10, ay ang sabi nga ni Peter, as good stewards of God's varied grace, minister it to one another. So ganito ang talagang dinisenyo ng Diyos na magbigay ng iba't ibang kaloob sa atin precisely to have us work together, at doon makikita ang disenyo ng Diyos na ang iglesia ay dapat na nagtutulungan at hindi nagpapataasan. Sa atin nga panahon ngayon, maaari na ang ating mga kaloob ay tinitingnan natin rather for our own personal enjoyment, for personal advantage. Kung hindi man nga yung mga miraculous gifts na binabanggit dito, ay pwedeng yung mga unique advantages natin ay sa tingin natin ay para sa ating sarili lamang. Halimbawa, ikaw ay malusog at bata pa. So ito ay isang unique advantage given to you na baka compared sa iba ay wala noong ganoong klaseng advantage. At marami ang sa pag-iisip ngayon, ang pagiging healthy and young ay opportunity to enjoy yourself, to go traveling, or mag-pursue ng career. So ito nga ay for one's own personal advantage. Pero maging nga dito napahapyawan ito ni Pablo na ang iyong pagiging single halimbawa ay pagkakataon mo para ikaw ay makapaglingkod. Ito ay pagkakataon mo na meron kang unique opportunity na ipinagkaloob sa iyo para maglingkod at makatulong sa iglesia. At ganoon din ang mga nakatatanda. Maaari naman na pag nakatatanda na, dahil sa pag-iisip ay nagawa ko na yung aking mga mako-contribute, panahon ko na ngayon para mag-retire at mag-enjoy sa aking sarili. So, ganun din ang iniisip ay itong pribilehiyo na ito ay para sa akin. Pero ito rin nga ay meron kang unique opportunity para ikaw ay makatulong sa mga nakababata, sa mga pwede kang magbahagi ng iyong wisdom and experience to the younger people. So ito ay mga unique opportunities given to you to be able to serve, at minsan ay hindi natin nakikita ito bilang mga opportunity to serve, kundi isang privilege to enjoy for ourselves. At ganun nga din maging ang knowledge o karunungan na meron mga natututo maging ng spiritual knowledge ay sa kanilang pag-aaral, sa pag sila'y nakaunawa ng malalim na theology. Ito'y tingin nilang mas i-privilege lang for them to enjoy. At ang lahat ng ito actually ay okay lang naman. Ito nga ay dapat nga na tinatanggap natin ng may pasasalamat at ini-enjoy natin. Pero meron din dapat tayong pagkilala
na ang mga ito ay ipinagkaloob sa atin at meron tayong tungkulin na ito ay ibahagi sa iba at makinabang ang iba mula sa atin. So, ito ang pinapaalala sa atin ng salitang ito ni Pablo na makita itong mga kaloob bilang pagkakataon na ibinigay sa atin na magbigay ng unique service to the church na baka tayo particularly ang makapagbibigay ng serbisyong ito at wag nating baliwalain. At kung ganon, ang kaloob na ito ay hindi tayo magdudulot para sa atin na ang isipin natin, ako ay special, ako ay kakaiba, dahil ako ang pinagkalooban nito. Hindi ganoon ang ating maiisip, kundi ang mas mananaig sa ating puso ay maisip na, meron akong tungkulin, meron akong kailangang ibahagi sa iba, itong ibinigay sa akin ay makakatulong ang iba at dapat ko nga itong ibahagi sa kanila. At ang dapat nga ay para talagang makita natin ang mga unique opportunities to serve, ay dapat lumawak ang ating pag-unawa kung ano ang mga kaloob na ibinibigay sa atin. Sa panahon nga natin ngayon, minsan nalilimatan na lang na tingnan ang giftedness sa pagtuturo o sa kaalaman sa Biblia. Sa atin ngang Reformed Baptist tradition, tinatawag ang mga mangangaral na hindi pastor as gifted brothers. Ito ay kasama sa ating confession, chapter 26, paragraph 11. Ito ay may pagbanggit lamang na sinabing hindi lamang ang mga pastor ang pwedeng mangaral, kundi ang mga kapatid na gifted and fitted by the Holy Spirit for that duty ay pwede ring mangaral. So, tinawag na lamang sila sa mga documents minsan, yung mga ganong tao, mga hindi pastor, pero kinilala ng iglesia na pwedeng mangaral as gifted brothers. Pero hindi ibig sabihin nun dapat tayong mag-isip na ang pagiging gifted lamang ay nalilimita sa pagkakaroon ng kaalaman o pagtuturo. Hindi yun ang intention, naging shortcut lamang yun na pangalan. Pero maraming ibang mga kaloob at sa pagpapaliwanag nga ni Pablo dito, makikita natin na dapat nating kilalanin na ang lahat ng bagay, mabubuting bagay na ating pwedeng maitulong sa ating mga kapatid ay mga kaloob sa atin. Hindi lamang ang kaalaman, hindi lamang ang pagtuturo, at lalong hindi lamang ang mga special o yung mga impressive, kundi pati yung mga ordinaryong pati mga tahimik na gawain na makakatulong sa ating kapatid, ito ay mga kaloob na ibinigay sa atin. Sa malingang pag-unawa ng mga taga-Korinto, kung iniisip nga nila na ang iba ay superior, ang kasunod nito, ang tingin nila ang iba ay inferior. So sa pagtingin nila sa iba na sila'y mas mababa, siguro iniisip nila na they are less divinely helped. So they are less spiritually empowered, or siguro sa tingin nila yung ibang mga kaloob ay hindi talaga spiritual na matatawag. Kaya yung kanilang tanong, turuan mo kami Pablo tungkol sa spiritual gifts. Siguro sa kanilang pananaw, yung iba ay hindi nila makita na spiritual. So dito tinatama sila ni Pablo na dapat hindi malimita ang kanilang pagkilala sa pagkilos ng Diyos o sa empowerment of God doon lamang sa mga impressive or mysterious workings of God. At ito ang sinasabi ni Pablo dito sa verse 6, there are varieties of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone. So ginamit ni Pablo dito yung salitang activities, at least yun yung salin sa English Standard Version. Pwede yung masalin na workings o yung pagpapakilos. May iba-ibang klase ng pagpapakilos. So gustong ituro sa kanila ni Pablo na hindi kayo dapat magtumingin lamang doon sa mga impressive or malalaking mga gifts. Iba-iba ang lahat ng maraming ibang mga activities or workings, at ang lahat ng ito, patuloy ni Pablo, it is the same God
who empowers them all in everyone. So, lahat ng mga activities na yan, hindi lamang yung healing, yung prophecy, or yung tongues, lahat ng activities ay ini-empower ng Diyos. Ito ang isa siguro sa mga pinaka-ini-emphasize ni Pablo dito, kaya paulit-ulit siya dun sa salita na the same Spirit sa verse 4, the same Lord sa verse 5, the same God who empowers them all in everyone. Sa kanyang paglilista din ng mga gifts, ulit-ulitin niya na yung one Spirit, one and the same Spirit. Dito nagmumula ang lahat ng kaloob. So gustong sabihin ni Pablo na ang iba-ibang mga ginagawa sa iglesia, hindi lamang yung mga nakamamangha, hindi lamang yung public, kundi paging yung mga quiet service ay dapat kilalanin na ipinakilos ng Diyos at ito'y may pakinabang sa buong iglesia. So sa pagdating nga sa verse 11, ginamit din niya uli yung salita, all these are empowered by one and the same Spirit. So ito ay tumutukoy doon sa kanyang binanggit mula verse 8 to 10, lahat ng kanyang nilistang mga kaloob ay ini-emphasize ni Pablo sa verse 11, all these are empowered by one and the same Spirit. Sa panahon nga natin ngayon, maaari na kapag pinag-uusapan ng gifts, ang naiisip talaga natin ay yun lamang mga extraordinary, mga special at impressive. At sa ating ngang bokabularyo, kapag tinatawag na gifted child, kung siguro hindi na alam ng iba yung promil. So, noong mga bata tayo, pag yung promil na commercial, yun yung tinatawag na mga gifted child. Pag bata pa lang, sobrang galing na sa piano at memorize niya yung solar system, kung ano-ano yung mga pinakita doon na sabing gifted dahil sila ay kakaiba or angat dun sa kanilang mga kasabayan. So sa ating bokabularyo, pag sinasabing gifted, ang tingin talaga natin extraordinary, special at impressive. Pero dito pinapaalala sa atin ni Pablo na ang Diyos ay kumikilos din ng makapangyarihan maging sa mga tahimik na gawain, sa mga ordinaryong ating ginagawa, at maging siguro matatawag na boring na gawain ay kinikilusan ng Diyos at dito'y kumikilos ang kanyang kapangyarihan. At dapat tandaan natin na itong listahan na ito na kanyang binabanggit, halimbawa sa verse 8 to 10, ay mga example lamang na binanggit ni Pablo at siguro ito kasi ang kanilang mga ini-emphasize sa Corinth. At ito'y binanggit ni Pablo hindi para sabihin na ito ang lahat ng klase ng spiritual gift na maaari niyong matanggap. Siguro ang point lamang ni Pablo sa kanyang paglilista dito ay i-emphasize na lahat yan ay galing sa Diyos. Hindi dapat natin isipin na yung iba ay hindi galing sa Diyos. At lalo na kung titingin tayo sa Romans 12, meron dun isa dun listahan ng other gifts at meron siyang babanggitin dun na hindi kasama sa listahan na yan. So malinaw na merong mga gifts na hindi nakalista dito at kasama sa kanyang mga gifts, halimbawa na binanggit, sabi sa verse 6, Romans chapter 12, verse 6, having gifts that differ according to the grace given to us, let us use them. If prophecy in proportion to our faith, if service in our serving, the one who teaches in his teaching, the one who exhorts in his exhortation, the one who contributes in generosity, the one who leads with zeal, the one who does acts of mercy with cheerfulness. So nakakita tayo dito ng ilang mga bagay na siguro hindi natin normally i-consider na pagiging gift. Halimbawa, pagko-contribute, as in pagbibigay ng pera, yun mismo ang tinutukoy, ito daw ay kaloob. So kung ikaw ay pinagkalooban ng pusong mapagbigay, ikaw ay pinagkalooban ng maraming pera para ikaw ay makapagbigay, ito ay kaloob sa iyo at ito ay tinatawag na spiritual gift empowered by God in everyone. At hindi dapat natin ito minamaliit at ituring na ito ay isang mas ordinaryo, less spiritual activity at tinatawag nga ito na kasama sa varieties of activities, varieties of gifts
at ito'y pinapakilos din ng Diyos. At meron siyang general term na ginamit, acts of mercy, na magiging kasama dyan ng ilan na mga binanggit ni Kristo sa kanyang pagtuturo sa Matthew chapter 5. Halimbawa, yung pagbibigay ng tubig sa isang nauuhaw, pagbibigay ng damit sa walang damit o sa mga mahihirap, pagtulong sa kapwa o alleviate ng pain o pagturo lamang sa someone ignorant. In whatever way, itong mga bagay na ito kahit maliliit at hindi siguro nakikita ng iba at hindi kinikilala ng iba as something special, pero ito ay mga kaloob na dapat niyang makita natin. Ito ay nagmumula lamang din sa biyaya ng Diyos at ito'y pinapakilos ng Diyos sa atin para pagpalain ang iba. Kung pupunta nga tayo sa chapter 12 verse 28, meron pa dun siyang mga babanggitin na ilan pang mga kaloob na siguro sa pananaw ng iba, ordinary. So God has appointed in the church first apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, helping, administrating, and various kinds of tongues. So dito mismo sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 12 verse 28, later on babanggitin niya ang ilang mga bagay na hindi necessarily or hindi usually kino-count kasama ng spiritual gifts, yung helping. So tutulong ka lamang, or administrating. It seems like a very worldly, secular term. Pero itong pangangasiwa or pagtulong ay mga bagay na pinapakilos ng Diyos at dapat kilalanin na kaloob ng Diyos with the powerful working of the Spirit. Siguro, ang isang pahapyaw na sa kanyang argumento sa chapter 13, pagdating sa chapter 13 ay sasabihin ni Pablo, ang lahat ng mga impressive gifts na yan actually ay inferior kung ikukumpara mo sa love. So ito ang argumento ni Pablo pagdating nga sa 30, na do all possess gifts of healing, do all speak with tongues, do all interpret, earnestly desire the higher gifts, and I will show you a still more excellent way. So meron daw mas malaki pa kaysa doon sa mga gifts of tongues, of healing, of prophecies, at yun nga magiging argumento niya mismo dito sa chapter 13, verse 1 to 3, magkaroon ka man ng prophecy, knowledge, or faith that can move mountains, kung wala kang love, you are nothing. At ang kanyang unang example, at dito ko, para hindi ko maubos yung buong chapter 13, ay ang unang example ni Pablo na kung bakit mas superior ang love to gifts of prophecy at teaching, ang sabi lang niya, love is patient and kind. Hindi ba ito ay isang napaka-ordinaryo, napaka-tahimik na gawain? Pero para kay Pablo, ito ay something superior na more excellent way than having gifts of prophecies and tongues. So isipin nyo, meron kayong isang kapatid na dito sa iglesia, isang kapatid, siguro siya yung pinaka nakakainis na tao sa mundo. Kung ano man, kinaiinisan nyo dahil ang hirap niya turuan, lagi siyang pasaway, tapos tanong siya ng tanong paulit-ulit sa same questions, tapos paulit-ulit siya sa parehong kasalanan, yung nag-struggle siya paulit-ulit doon, tapos inisip mo, bakit ba natin kasama ito dito? Ang sakit lang niya sa ulo. Pero kung pakitaan mo lamang siya ng patience and kindness, tulad ng ipinaranas sa iyo ng Diyos, how God has been patient with you and kind with you, that is more miraculous than displaying some your gift of tongues and prophecy to that person. Ay ang laking tulong sa kanya na magpakita ka sa kanya ng patience and kindness at nakakita siya sa iyo ng something divine, something powerful that can change a person's heart. Ito ang itinutuwid ni Pablo sa atin at ito ang dapat nga nating makita na mas tamang paraan to view the spiritual gifts. At siguro mahirap ito sa atin at yung
Corinthian way of understanding these spiritual gifts ay mas natural sa atin, pero maitatama tayo at madadala tayo sa tamang pag-unawa ng spiritual gifts kung babalik lamang tayo sa basics na katotohanan ng gospel, na tayo ay mga makasalanan na hindi karapat-dapat tumanggap ng anumang pabor mula sa Diyos at pinatawad lamang sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo sa krus. Kung mabalik tayo sa napakasimpleng katotohanan ng ebanghelyo na iyon, ay mas tama ang magiging pag-unawa natin sa spiritual gifts. Anumang kaloob na iyong natanggap dahil nagmumula ka sa pag-unawa na ikaw ay makasalanan, ay makikita mo agad, ito ay tinanggap ko hindi dahil sa aking kabutihan, kundi dahil binigay sa akin ito out of His grace. At hindi dapat ako magmalaki, hindi dapat ako manghamak ng iba. At anuman ang mga inassign sa atin na ministry, na service, hindi natin iisipin na kasi akong magaling dyan. So, hindi yun ang ating maisip, kundi lalo pa nga nating maisip na dito sa mga ministry na ito, ang hindi ko natutupad, hindi ko nagagawa, at kailangan ko pang pag-igihin. At sa ganun na pagkilala na hindi nga natin magawa ang anumang iniaatas sa atin, ay magkakaroon tayo ng pagtingin sa Diyos at pag-asa sa Kanya na Siya lamang ang nagpapakilos maging ng pinakamaliit na ating gagawin. Magpakita lamang ng kindness or patience sa ating mga kapatid. Ito ay kailangan ng biyaya at ng Espiritu ng Diyos. At mula nga, nakikita natin na mula doon lamang sa simpleng katotohanan ng Ebanghelyo ay maitatama ang ating pagtingin sa spiritual gifts. At imbis na magpataasan at maghiwa-hiwalay, kung tayo ay babalik lamang doon sa katotohanan na ako'y niligtas lamang ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus, ang spiritual gifts at ang different giftings na meron tayo ay magtudulot sa atin ng una, pasasalamat dahil tayo ay pinagkalooban mula sa Kanyang biyaya, at pangalawa, magkakaroon nga tayo ng dedication to benefit others with our gift dahil ito ay pinagkaloob lamang sa atin for the common good. At sa huli nga, ang gagawin lamang natin ay papurihan ng Diyos, magbigay ng dangal sa Kanyang pangalan at hindi magtaas ng ating sarili. Kaya nawa nga ay bumalik sa atin, masariwa sa atin palagi ang katotohanan na tayo ay mga makasalanang niligtas lamang ng Diyos, at nang sa gayon ang ating paglakad ay magiging naaayon sa pasasalamat, sa paglilingkod at pagbibigay luwalhati lamang sa Kanyang pangalan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong salita na nagpapaalala sa amin ng tamang pag-unawa sa aming pagkakaiba sa mga kaloob. Dalangin nga namin, Panginoon, na kami ay masariwa sa katotohanan na kami ay mga makasalanan na tinubos lamang ng dugo ni Kristo. Nang sa gayon ay aming maunawaan ang lahat ng kaloob na ibigay niyo sa amin ay mula lamang sa inyong mayamang biyaya at hindi dahilan para kami ay magmalaki. Ang mga kaloob na ibinigay niyo sa amin ay ibinigay niyo sa amin upang kami ay makapaglingkod sa iba. At ito nga ay may pagkilala kami na maging sa mga maliliit na bagay, maliliit na gawain, ay ikaw ang kumikilos. Kaya't sa gayon ay maging sa mga ordinaryong mabubuting bagay na maaari namin gawin ay magbibigay kami ng papurit pa salamat sa iyong pangalan. Dalangin nga namin, Panginoon, na patuloy niyo kaming samahan sa buong araw na ito. Gamitin niyo ang lahat pa ng aming gagawin at iisipin sa araw na ito upang masariwa sa amin ang krus ni Kristo, nang sa gayon ay mapunta ang aming mga puso sa ganung posisyon na ang lahat ay makita naming biyaya mo na dapat naming ipasalamat, ipaglingkod at ipagluwalhati lamang ng iyong pangalan. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.